Idinaos ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan ang isang benchmarking activity sa Quezon City nitong linggo bilang bahagi ng kanilang inisyatibo na mapabuti ang sistema ng pampublikong transportasyon sa lungsod, partikular na sa sektor ng mga tricycle. Layunin ng aktibidad na matutunan at maisabuhay ang mga pinakamahusay na practice sa pamamahala ng transportasyon na ibinatutupad sa Quezon City, kabilang ang mga polisiya, Tricycle Management Code of 2024, Tricycle Route Plan, Fare Matrix at mga alituntunin sa pagitan ng Tricycle Operators and Drivers Associations o TODA. Ipinakita rin ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ng Quezon City ang kanilang automated ticketing system para sa mga lumalabag sa batas trapiko na tricycle drivers. Ayon sa TTMD, malaking tulong ito sa pagpapabilis ng enforcement at transparency sa paglabag at penalidad ng mga driver. Dumalo sa aktibidad mula sa panig ng Quezon City ang mga opisyal na sina Konsehal Raquel Malangin, Chairperson ng Committee on Transportation and Tricycle Franchising Board, Assistant City Administrator for Operations Alberto Quimpo, TTMD Head Dexter Cardenas, Transport Regulatory Division Chief TRO Benjamin Ibon III at iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang kagawaran ng syudad. Samantala, pinangunahan naman ng delegasyon mula sa Cabanatuan City ni Dr. Mickey Vergara bilang kinatawan ni Mayor Micah Elizabeth Vergara, kasama sina Secretary to the Mayor Julio Miguel Vergara, Acting City Administrator Princess Ann Sabili, ilang mga department heads ng lungsod at miyembro ng Traffic Management Group. Ayon kay Dr. Mickey Vergara, ang benchmarking ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan na mapaunlad ang serbisyo publiko at matiyak ang mas organisado, epesyente at makatawang sistema ng transportasyon sa lungsod. Aniya, bilang isang lumalagong lungsod, mahalaga na may pag-aaral mula sa mga matagumpay na modelo tulad ng Quezon City. Sa tulong ng mga nabuong kaalaman at teknikal na detalye, umaasa sila na mapalalakas pa ang lokal na mga pulisiya sa tricycle sector. Naging bukas din ang mga opisyal ng Quezon City sa patuloy na pagkipag-ugnayan sa Cabanatuan para sa posibleng collaborative projects sa hinaharap, lalo na sa larangan ng traffic regulation, automation at local transport reforms. Sa pagtatapos ng aktibidad, inaasahang maglalabas ang Cabanatuan LGU ng mga rekomendasyon at plano ng aksyon upang maipatupad ang mga natutunang sistema at pulisiya na makikinabang ang mga driver, operator at pasahero sa syudad ng Cabanatuan. Formal nang binuksan ang kauna-unahang King Sejong Institute o KSI Muñoz sa lungsod na naglalayong mag-alok ng libreng klase sa wikang Koreano at kulturang Koreano para sa mga mamamayan ng Science City of Muñoz at mga karatig lugar. Itinatag ang nasabing institusyon sa pamagitan ng pagkipagtulungan ng Central Luzon State University o CLSU at Suncheon National University o SCNU ng South Korea matapos ang halos isang taon ng masusing pagpaplano at koordinasyon. Layunin ng programa na bigyang kaalaman ang mga Pilipinong nais matuto ng wikang Koreano para sa mas malalim na pag-unawa sa kultura. Layuning akademiko o oportunidad sa trabaho sa South Korea, iniaalok ito sa antas ng introductory at intermediate. Ayon sa schedule, gaganapin ang klase sa wikang Koreano tuwing Lunes hanggang Huwebes mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Habang nakatuon naman sa kulturang Koreano ang mga lecture tuwing Biyernes mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Pinangunahan ng mga opisyal at dignitaryo ang inaugurasyon ng KSI Muñoz kabilang sina CLSU President Evaristo Abella, CLSU Vice President for Academic Affairs Rabelino Velasco, Science City of Muñoz Mayor Baby Army Alvarez, SCNU President Lee Yung-won, Cho Kang-syok ng SCNU International Affairs Office, Kim Hoi-tek ng SCNU Industry University Cooperation Foundation, pati na ang mga kinatawan mula sa Embassy of the Republic of Korea sa Pilipinas na sina Minister and Consul Sang Kyung-man,
at Consul Won Min-yuk. Ipinakilala rin sa publiko ang opisyal na tagapagturo ng KSI Muñoz na si Kim Soo-yeon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Abella na ang pagkakatatag ng KSI Muñoz ay patunay na pagsusumikap ng CLSU na maging sentro ng kausayan at inobasyon. Dagdag pa niya, ang pakipagtulungang ito ay mahalagang hakbang patungo sa layunin ng universidad na makapag-produce ng mga globally competitive ngunit culturally grounded na mga mag-aaral. Ipinahayag din ni Minister Sang ang kanyang suporta at kasiyahan sa proyekto. Samantala, ipinabot ni SCNU President Lee Young-won ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng CLSU. Ang pagtatatag ng KSI Muñoz ay patunay ng pangako ng parehong institusyon sa pagpapalakas ng ugnayang pandaigdig at pagbibigay ng makabuluhang oportunidad sa edukasyon para sa lokal na komunidad. Isinagawa nitong August 28 sa Kabanatuan ang matagumpay na Daycare Parents, Officers, Mass Oath-taking and Symposium 2025 ng District 3 sa panguna ni Ms. Grace Juanes, katuwang ang mga masisipag na kawani ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO na pinamumunuan ni Ms. Helen S. Pagasaw, RSW o Registered Social Worker. Ang programa ay nilahukan din ni Ms. Vanessa Ann R. Cusio, RSW, Head ng Children and Youth Development Division o CYDD, at Mr. Tirso C. Sarmiento Daycare Focal Person na kapwa-aktibong nagbigay suporta sa maayos na daloy ng kaganapan. Bilang panauhing tagapagsalita, nagbigay ng makabuluhan at mapagpalayang mensahe si Ms. Pagasaw na nagbigay diin sa kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga magulang sa mga programa para sa kabataan, lalo na sa larangan ng maagang edukasyon at pagpapanday ng kinabukasan ng mga bata. Hindi rin matatawaran ang naging presensya at suporta ng butihing punong lungsod ng Cabanatuan, Micah Elizabeth R. Vergara, na buong puso ang pagtangkilik sa advokasya para sa kapakanan ng mga kabataan. Si Mayor Vergara din mismo ang nanguna sa panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Daycare Parents Association na kinabibilangan ng mga magulang mula sa iba't ibang barangay ng District 3. Ang pagtitipong ito ay sinagawa sa covered court ng Barangay Bangad, Cabanatuan City na naging sentro ng pagkakaisa, pakikiisa at malasakit para sa kabataan. Sa pamagitan ng ganitong mga aktibidad, muling pinagtibay ng pamahalang lokal at ng mga stakeholders ang kanilang layunin na maisulong ang holistic development ng mga batang Nueva Ecija. Ang matagumpay na symposium at panunumpa ay isang konkretong halimbawa ng kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, komunidad at mga magulang tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kabataang Cabanatuenyo.